Nagsimula ang kwento na ito sa isang beach. May isang lalaking nagngangalang Doug Martin. Siya ay nasa isang sasakyan at may hawak na babasahin. Ang babasahin na ito ay tungkol sa lugar na kanilang pinuntahan. Tinitingnan niya ang mga litrato sa babasahin at pinagkukumpara ang paligid. Nakarating na sila sa kanilang bahay, bumaba sila sa sasakyan at binitbit ang mga dalang gamit sa loob ng bahay. Sinalubong sila ng kaibigan niyang si Carson at nagkwentuhan habang papunta sa isang bar. Pagpasok nila ay nagtinginan ang lahat ng tao sa bar sa kanila at nagsigawan ito. Isang lalaki ang umakyat sa stage at nagsalita, muling naghiyawan ang mga tao sa bar at uminom sila ng alak at nagkantahan. Nakauwi na si Martin. Binuksan niya ang pinto at napatingin sa bintana. Nakita niya na may kotseng huminto sa tabi ng bahay nila. Isang magandang dalaga na nakasombrero ang bumaba sa isang sasakyan at pumasok sa bahay. Nabighani si Martin at pinagmasdan ito. Napansin siya ng babae at napatingin din ito sa kanya. Biglang nagtago si Martin dahil nahiya ito. Nilabas ni Martin ang kanyang bisikleta para ayusin. Nakita niya ang babae sa labas. Nagkatinginan sila at umalis na ang babae. Nagpunta si Martin at Carson sa isang bahay malapit sa ilog. Nag-usap sila doon at may narinig si Martin na sigaw ng babae. Nag-alala siya at lumabas para tingnan ito. Sinabi ni Carson na mga babae lamang iyon na naglalaro. Inabutan na lamang siya ni Carson ng may inom. Umuwi na si Martin at pinakilala siya ng magulang niya sa bago nilang kapitbahay. Ito ay si Mr. Elliot. Nag-usap sila at nagbiruan. Inalok si Martin ni Mr. Elliot ng trabaho. Pumayag naman si Martin. Sa isang daungan may boat. Chinik ito ni Martin. Biglang dumaan ang magandang babae. Napatingin si Martin at pinagmasdan niya ito ng mabuti. Dumating ang kanyang kapitbahay at nagulat si Martin at sinabi ng kapitbahay nila kung okay ba ilayag ang boat. Sinabi ni Martin na may konting mga kalawang ito pero magagamit naman ito sa paglayag. Dumating na ang gabi at may inaayos si Martin at napatingin ulit siya sa bintana at nakita niya magandang babae at si Mr. Elliot. Sinasaktan ni Mr. Elliot ang babae. Kinabukasan ay pumunta si Mr. Elliot sa pantalan para i-check ang boat. Pinigilan siya ng isang guard at sinabing hindi siya pwede mag-park doon. Hiningi ng guard ang kanyang ID. Inabot naman ito ni Mr. Elliot at pinapirmahan ito ng guard. Nakapasok na si Mr. Elliot at nakapag-park na. Pumunta na siya sa pantalan at tinulungan ni Martin na ayusin ang boat. Kimagabihan ay umuwi na si Martin. Papasok na sana siya ng pinto, ngunit tinawag siya ng babae. Sumama si Martin sa kanya at habang naglalakad sila ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya pumunta sila sa bahay ng babae. Tumakbo sila papunta doon. Pagkarating nila ay sarado ang pinto kaya umikot sila at nakakita ng bintana. Naghubad si Martin ng damit at nilagyan ng bato ang damit niya para mabasag ang salamin. Sinabay niya ito sa kulog para walang makarinig. Nabasag niya ang salamin at nasugatan siya. Nakapasok si Martin sa loob at binuksan ang pinto. Pumasok na ang babae at nakita ang sugat ni Martin. Nag-alala ang babae, kaya hinanap niya nag-first aid kit para gamutin ito. Kumuha ang babae ng benda at dinikit ito sa sugat ni Martin at saka hinihipan. Inalok ng babae si Martin ng beer, ngunit tinanggihan niya ito. Paalis na sana si Martin nang biglang hinalikan niya ang babae. Humingi siya ng tawad sa babae. Hindi naman umangal ang babae at sinabing atry ulit hanggang nakalimutan ng dalawa ang sarili at nagsiping sila. Kinaumagahan ay nagkita si Martin at Carson sa pantalan, umiinom sila ng alak. Madaming babae sa tabi ng dalampasigan. Nag-usap sila tungkol sa babae. May pinarinig si Carson kay Martin, isang voice message. Kinuha ni Martin ang phone ni Carson at binura ang voice message. Tumalon sila sa tubig para maligo. Nag-enjoy sila kaya paulit-ulit silang tumalon. Nagpatuloy ang araw ni Martin sa pantalan para ayusin nag-boat ni Mr. Elliot. Dumating ang magandang babae at pumasok sa loob ng boat. Nag-usap sila. Inaakit ng babae si Martin. Hanggang nakalimot at naulit-ulit yung pananabik ng bawat isa at nagsiping sila. Kinagabihan ay pumasok na sa trabaho si Martin. Nagtitimpla siya ng drinks at nakita niya ang babae. Kinausap naman si Martin ni Carson. Kinaumagahan ay pumunta si Martin sa isang gift shop. Nakita niya si Mr. Elliot na nakaparada sa labas ng gift shop. Pumasok si Martin sa loob at nakita ang babae. Pumunta sila sa likod ng gift shop at nagsiping. Pumasok sa loob ng gift shop si Mr. Elliot. Tinatawag niya si Lena. Muntik na sila mahuli ni Mr. Elliot. Pumasok na sa loob ng gift shop si Lena at nagkunwaring galing banyo at umalis na sila. Kinabukasan ay pumunta si Martin sa bahay ni Lena dahil wala naman doon si Mr. Elliot. Siya ay nasa bakasyon ulit.
nagpunta si Martin sa kusina at niyakap naman siya ni Lena. Nakita sila ng gardener. Umalis si Martin sa bahay. Kinabukasan ay pumunta na si Martin sa pantalan. Nakita niya si Mr. Elliot na nakaabang sa kanya. Kinabahan si Martin. Kinausap si Martin ng guard at pinapirma dahil hindi siya nakapirma nung nakaraang araw. Sa pantalan ay andon si Lena. Pinaandar nila nag-boat at naglayag. Habang nasa gitna sila ng dagat ay biglang may nasira sa boat nila. Bigla na lang itong hindi umandar. Inayos ito ni Mr. Elliot pero hindi pa din niya ito maayos kaya tinawag niya si Martin para ayusin ito. Naayos na ito ni Martin at nakabalik na sila sa pantalan. Isang gabi ay tumawag si Lena kay Martin dahil sinaktan siya ni Mr. Elliot. Pinuntahan ni Martin si Lena at niyakap. Kinaumagahan ay tumawag ulit si Lena kay Martin at nanghihingi ito ng tulong. Nag-aalala si Martin kaya umakyat ito sa kwarto niya at nagulat si Martin dahil andoon si Lena. Niyakap siya ni Lena at sinabing pumunta sa bahay nila. Kinagabihan ay pumunta sa bahay ni Lena si Martin, kumatok siya sa pinto at pinagbuksan siya ni Lena. Takot na takot si Lena at niyakap siya ni Martin. Nakita ni Martin na nakahandusay na si Mr. Elliot sa sahig at duguan ito. Pinukpok ito ng fire extinguisher ni Lena dahil nag-aaway si Mr. Elliot at Lena. Inaabuso at sinasaktan kasi ni Mr. Elliot si Lena. Tinakpan ito ni Martin ng kumot na puti at sinabi kay Lena na pag-iispan nila ang gagawin sa bangkay. Sinabi din ni Martin na kailangang maging normal ng araw nila at kailangang walang makaalam ng pangyayari na iyon. Nagpatuloy ang araw nila, pumapasok pa din sa trabaho si Martin. Binibiro siya ni Carson tungkol kay Lena. Nagalit si Martin at nagdabog. Humingi naman ng pasensya si Carson. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Martin. Nabasag niya ang bote ng beer at natapon ito. Nagalit siya. Nilinis niya ito at pumunta sa kabilang table para ligpitin ang mga pinagkainan. Nakaisip na ng plano si Martin, tinawagan niya si Lena at pumunta sa bahay nila. Pumasok si Martin sa bahay ni Lena at binuhat ang bangkay ni Mr. Elliot at saka sinakay sa likod ng sasakyan. Dinala ito ni Martin sa pantalan at nilagay sa loob ng boat. Papalabasin ni Martin na naaksidente si Elliot. Isang guard ang nakakita sa sasakyan ni Mr. Elliot. Pinuntahan niya ito sa pantalan at nakita niya si Martin. Akala ng guard na ito ay si Mr. Elliot kaya tinawag niya ito, ngunit hindi lumilingon si Martin. Panggap siya, ginaya ni Martin ang palaging ginagawa ni Emma Elliot. Nagsigarilyo si Martin, paulit-ulit siyang tinatawag ng guard, ngunit hindi ito nalingon. Nakaalis na si Martin. Dinala ni Martin si Mr. Elliot sa gitna ng dagat at kumuha siya ng gas at binuhos sa katawan ni Mr. Elliot. At saka tinapunan ng sigarilyo para ito ay magliyab. Tumalon si Martin sa tubig at lumangoy pabalik ng pantalan. Kinabukasan ay nakita ng mga pulis ang katawan ni Mr. Elliot na palutang-lutang. Kinuhaan ito ng litrato at hinanapan ng pagkakakilanlan. Nakuha nila ang ID nito at na-identify nila na si Mr. Elliot ito. Nagkaroon ng investigasyon tungkol sa pagkamatay ni Mr. Elliot. Pumasok na sa trabaho si Martin at tinanong siya ni Carson tungkol sa balita. Nagbiruan sila tungkol sa insurance na matatanggap ni Lena. Umabot ito ng $5 million. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Martin at pagkatapos ay umuwi na. Isang inspector detective ang dumping sa office ng sheriff. Siya ay si Detective Alvarez. Ininterview nila si Lena at tinanong kung anong mga nangyari ng gabing iyon. Nagsinungaling si Lena. Dinaan niya ito sa iyak. Nagpatuloy ang investigasyon. Pumunta ang detective at ang sheriff sa bahay ni Mr. Elliot para mag-imbestiga pa. Nilibot nila ang buong bahay ni Mr. Elliot at napansin ni Alvarez na may dugo sa basag na salamin. Kinuha niya ito gamit ang cotton buds at kinuhaan ng litrato. Dinala sa lab para malaman kung kaninong dugo iyon. Dumating na ang resulta. Lumalabas na kay Martin ito. Pumunta sila sa bahay ni Martin at kinausap ang parents nito. Nakita ito ni Martin at nakinig sa usapan nila. Kinabukasan ay sinamahan ni Martin na magpagasolina ang tatay niya. Habang nag-aantay ay kinausap ni Martin ang guard na nakabantay sa gasolinahan. Nakipagkita si Martin kay Lena. Kinakabahan ito dahil baka malaman nila ang totoo. Sinabi ni Martin na may mga ebidensya sa phone nila at yun ay ang tawag nilang dalawa. Binigay ni Lena ang phone niya kay Martin at sinabing itapon ito sa ilog. Hindi ito ginawa ni Martin, tinago na niya lamang ito sa ilalim ng sahig kung saan sila nagkikita. Isang araw ay pumunta ulit si Alvarez sa bahay nila Martin para kuhaan si Martin ng dugo para itest ulit kung sa kanya ba talaga ang dugo na naiwan sa bintana. Kinakabahan na si Martin at umalis siya ng bahay.
Kinabukasan ay inaresto si Martin, sinakay siya ni Alvarez sa police car, at nagpupumiglas na makawala si Martin. Nakipagkita si Martin kay Carson at sinabi niya ang totoo. Nagulat si Carson at pinayuhan ni Carson si Martin na sabihin na ang totoo sa parents niya at humanap ng ebidensi na hindi siya ang pumatay kay Mr. Elliot. Ginawa iyon ni Martin, umuwi siya at nagsabi ng totoo sa mga magulang niya. Habang nag-uusap sila ay dumating ang sheriff, bumaba ang magulang ni Martin para kausapin ito. Hinahanap ng sheriff si Martin, tumakas si Martin, dumaan ito sa bintana. Gamit ang bisikleta pumunta ito kung saan niya tinago ang mga ebidensya. Nakita naman siya ni Alvarez, sinundan ito ni Alvarez hanggang sa makarating na si Martin sa pinagtaguan niya ng ebidensya, nagulat. Si Martin nang nandun si Lena. Na-frame up si Martin dahil pinalabas ni Lena na sinasaktan siya ni Martin. Naaresto si Martin at pinasakay ito sa loob ng police car. Habang nasa loob si Martin ay dahan-dahan niya nang binuksan ang pinto ng sasakyan at kinuha niya ang bisikleta at tumakas. Pinuntahan niya si Lena para kunin ang ebidensya. Nakuha na ito ni Martin at pinakita kay Alvarez. Nakita ito ni Alvarez at pinusasan siya. Dito nalaman ni Martin na magsabwat si Alvarez at Lena dahil nakita ni Martin na pareho sila ng tattoo sa paa. Binayaran ni Lena si Alvarez para maaresto si Martin. Sumakay si Lena sa sakyan ni Alvarez at iniwan ang phone na ebidensya. Sa bandang huli dumating na ang mga pulis at naaresto si Martin. Lumipas ang panahon at bumalik sa dating buhay niya si Martin. Dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.